Okay, so hi everyone, welcome back ulit sa aking YouTube channel, Nets and Vlog. So, eto na nga guys, eto na ang puzzle, di ba? Hanggang ngayon, ay marami pa rin nalilito kung sino nga ba ang nasa likod netong pagpapabagsak ng KOJC, lalo na si Pastor Apollo Kibuloy. Nako, eto, may post si Sas Rugando. Ang sabi niya rito, Risa, girl, hindi sila lumapit sa'yo. Kasi nga, nung napapress con si Risa Ontivero, sabi nga niya, lumapit daw mismo yung mga witness laban kay Pastor Apollo Kibuloy, lumapit daw sa kanya. So ito nga, sinagot siya ni Sas Rugando na ang sabi, Risa, girl, hindi sila lumapit sa'yo. Yang isa sa mga nabanggit ni alias Rene, kilala ko, sabi ni Sas. She sent me the text messages of Mel Robles. 2023 pa yan, niluluto na. Lisa and Mel want to bring down Kibs. Lisa, ha? Sino ba si Lisa? Si Mel Robles. Di ba si Mel Robles at saka si Lisa Tanas, Kukak, yan sila? Magka-Berks, di ba? Naalala nyo? Yung in-expose ni Maharlika na video na mismo itong si Lisa Tanas, nag-message po siya kay Mel Robles with video, na sabi, I love you, Mel. Sabay-sabay tayong maging Mel-yonaryo. O, diba? Diba? So, ang nasa likod pala talaga nito ay si Lisa Tanas lahat. Naku po. Tama nga yung sinabi ni Senator Amy Marcos na ang gumagalaw ngayon dito sa Pilipinas, hindi si BBM, kundi si Lisa Tanas lahat ang gumagalaw, nagtatrabaho, pati itong si Romualdez. Hala, grabe kung totoo man ito, grabe, napakasama talaga, no? Nitong babaeng ito, ni Lisa, kung talagang totoo ito, di ba? Tapos, i-continue natin, they are looking for people to buy. Then bigla kang nagkaroon ng hearing. Girl, sinasabi ko sa'yo, nilaglag ka ng kakuntsaba mo. Nilaglag pala. Halak ka, nilaglag. Si Risa Tanas, nilaglag ka pala ni Lisa Tanas. Naku, mag-ingat ka. Kaya pala kahapon sa interview mo, nahalata namin sa mukha ni Risa Tanas kahapon, parang kinakabahan na siya, parang galit na galit, no? Gustong manakit. So, eto, may isa pang post si Sasa, sabi niya, pagkatapos to ng kanyang interview kahapon, nung nagsampa siya ng kaso sa NBI, so, nag-post kaagad itong si Sasa, sabi niya, Risa, huwag mong sisihin ang mga Duterte sa pagbabaliktad. Sabi niya, Risa, huwag mong sisihin ang mga Duterte sa pagbaliktad ni alias Rene. Di ba? Kasi mga vloggers ngayon, mga DDS vloggers ngayon, dinamay niya. Nagdududa siya, no, na ang mga Duterte at itong KOJC ang nagsuhol kay alias Rene ngayon para lumantad, para bumaliktad, di ba? Guni-guni, gawain niya yon, tapos ibintang niya sa KOJC. So, eto, i-continue natin. Nag-away-away nga ang mga Duterte babes. Wala silang organizational capacity right now. To do this operation, ang sisihin mo, ang mga kakuntsaba mo sa LBM Group. Sino ba itong LBM Group? Liza, BBM, at Mel, LBM Group? Tama ba ako, guys? LBM Group, Lisa, BBM, Mel. Hala ka? Naku, nilaglag si Risa Tanas, Nilaglag ka na nila dahil isa ka sa mga balakid sa kanilang 2028 ambition. Kung totoo man ito, naisahan si Risa Tanas, di ba? Pero di mo magawang to name the spade a spade dahil magiging pabor sa Duterte Group. Kaya ayan, di mo na alam, Mamshi, ang gagawin mo at nag-motherhood statement ka na lang. You are being swallowed by your tactical alliance with LBM with no wiggle room to keep your own boogie. Ayun, nilaglag ka pala, ha? Nilaglag ka ni Liza Tanas. No?
Akala mo, kakampi mo pa sila ngayon, pero ang totoo niya, nilaglag ka. Di ba? Kung si Inday nga, nagawa nilang traidorin. No? Katandim nila ito. Tinulungan sila, ininduruso sila ni Inday Sara para manalo. Nagawa nga nilang traidorin eh. Ikaw pa kaya na dilawan ka. Dati ka nilang kalaban. Di ba? Kaya kinabahan na siya ngayon. At saka, ang ginawa niya ay pinag-iinitan itong mga DDS vlogger. Kaya ayan tuloy, nirat-rat ka rin ni Dean Chase. So, eto si Dean Chase. Panoorin natin kung paano niya nirat-rat itong si Risa Tanas. Ngayong umaga, gaya ng sinabi ko, ang gagawin ng Lunes, kasama sina Attorney Britannico at yung kanilang firm para maghaya ng reklamo sa National Bureau of Investigation. Pangunahing layunin ng reklamo, alamin sino ang nasa likod ng pag-produce ng video, 2 video na ni Michael Maurilio. Risa Ontiveros, una sa lahat, ang taho ng hininga mo. Ito ang reklamo ng mga senador every time may session kayo sa Senado kasi nga ang taho ng hininga mo. Ano bang kinakain mo, tahi? Do you lack so much self-awareness that you do not see people throwing their heads so far back every time you open your mouth because there's a fucking dead bitch inside your mouth that needs to be exorcised? Do you not see them? Pangalawa, alam na alam namin kung anong ginagawa mo dyan sa loob ng Senado, Risa Ontiveros. Sa tingin mo sa aming mga Pilipino, bobo? Kaya nga pinupush mo yung impeachment ni VP Sara kasi gusto mo maging presidente. Ang taas ng tingin mo sa sarili mo, na akala mo mananalo ka sa presidential races 2028, hindi ka mananalo, tanga ka ba? You're one of the most hated person in the Philippines next to Pampalos Luz. Hindi ka mananalo. Ang taas ng tingin mo sa sarili mo, guys. Sa kapal na mukha mo, lumapit ka pa talaga kay VP Sara para manalo ka sa senatorial race. Remember that time, Risa Ontiveros? Kapal talaga ng mukha mo? Ang kapal ng apog mo, dahil. Tapos ngayon, ipabackstab mo? Wisit ka sa Pilipinas, hindi ka mananalo. Pangatlo, ano na naman itong kagagawang itong ginagawa mo na may papayal ka pang kasong nalalaman? Ha? This is an obvious curtailment of basic human right. And that is the freedom of speech. Alam mo, kabreed mo si Wakwak sa Cebu. Every time na may issue na lumalabas, kinakasuhan nila kasi para hindi pag-usapan ng mga tao, para matakot sila. Ganyan kayo eh. Ganyan ang mga breeding nyo. Mga wala kayong mga hiya. Cancer kayo sa bayan natin. Kaya dapat, huwag na kayong magpakapal ng mukha kasi alam at kita namin lahat kung anong ginagawa nyo. Hindi ka mananalo sa 2028, Risa. Hindi ka mananalo sa kapal ng mukha mo, buisit ka. Siya po yung nag-booking kay Lisa Tanas sa LA, ano? Yung nangyari doon about kay Tantoko. So ayan, pinagtutulungan ka ngayon. Hindi lang yan, andyan pa si Panatbay. Durog na durog ka. Di ba? Ay nako.